umiskierda na rin ng Pinas pagsibat ni Digong. Ayan baka sabihin nyo, ako gumagawa-gawa lang yan. Sila may sabi niyan. Nagiging bali-balita ho mga kababayan, mga boss chief amo sir, na kumbaga parang naging smoke screen lang yung pagpunta nila sa Hong Kong. Kumbaga parang, kunyari, eto, makikipagkita tayo sa mga OFW sa Hong Kong, no? Pero yung palang pakay talaga, kumbaga nakatunog daw. Madami nagsasabi, nakatunog. Kasi may warrant, no? Lumabas na yung ICC warrant, nakatunog. Ganyan. So iniisip ko mga kababayan, totoo kaya yung sinasabi ng iba na smoke screen lang yun? Kumbaga pantakip, mga bossing. Naalala ko, balik tayo dyan balikan natin yan. Naalala ko mga boss, pumunta ako ng pumunta kami dati, siguro mga year 2017. Napunta ako ng Hong Kong, napunta ako ng China, napunta ako ng Macau. Sa Macau at sa Hong Kong, may nakikita akong ganitong yung ganyan tulay. Ayan. Ahaba ho niyan, mga kababayan. Alam niyo ho kung anong tulay ito? Nagko-konekta ho ito sa Hong Kong, ayan, papunta ng China, mga bossing. Hong Kong, papunta ng China. Ipakita natin. Pero yan yung mismong tulay ho, mga kababayan. Ito, pakita natin yung connection yan. Ito. Ayan, ganyan. China! Hong Kong Link Road. Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Boundary. Papunta. Tapos Macau. Tapos papunta na ng China. Sabi ni Alberto, bayaran ka Mark, bayaran ka talaga, no? Kaya bayad ko sa iyo, respeto at trust. Sabi ni Sir Alberto Espiritu. Hindi kaya magamit itong itong tulay na ito, no? Kasi mga kababayan, alam nyo naman na ang China hindi po sakop ng ICC, no? At komunista yung bansa na yon. Tingin nyo, magamit itong 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 tulay na ho ito, no? Kung sakali na hindi na bumalik o hindi umuwi ang dating Pangulong Duterte, baka naman sabihin nila, hindi muna uuwi kasi napagtanto namin na kailangan palang magpagamot ng dating Pangulo dito sa China. Di ho ba? Sabi dito, BP Sara, umiskierda na rin ng Pinas pagsibat ni Digong. Kasunod ng pagkalat ng litrato ni dating Pangulong Duterte, no? Napapasakay sa eroplano, biyaheng Hong Kong, napaulat na nakaalis na rin ng bansa papunta sa parehong lugar ang anak niyang si impeach. Talagang impeach, Vice President Sara Duterte ngayong Sabado, Marso 8, sa gitna ng espekulasyon ng paglabas ng arrest warrant ng ICC laban sa mag-ama. Nako po. Kailan kaya sila Bato? Hindi, sabi ni Bato, hindi naman, sabi ni Bato, di ba magtatanim naman daw siya ng kamote kung sakali. Tsaka tingin ko matapang si Bato no? Matapang si Bato. Kaya lang, napapansin ko lang mga bossing, pag pinag-uusapan, yung tungkol sa ICC, medyo may ngatog po yung kamay ni Bato. Kala parang hindi mapakali. Kala mo nagpapiano no? Simula po yung yung si Trillanes, sinabi meron ng warrant of arrest, lalabas siya kundi ganitong petsa, ganyan. Nanginig yung kamay habang nagsasalita. Sige, pusasan mo na ako. Di ho ba? Ano kaya ang next move ni Bato at ni Go? Iniisip ko din dito si Go. Si Bongo. Biruin mo naman. Iboboto ni Mitch ni Mitch Ri si Bongo, di ba? Ayan. PDP tayo. Sino boboto sa PDP? Please naman, pakiboto nyo para naman pumasok man lang
Miski sa pang-20 yung mga pangalan nila. Nasa pang-28 ho eh. 25, 27, 26, 28. Si Buloyski, ang layo. Pakiboto niyo naman po. Kahit paano, pumasok, miski pang 20 man lang. Adiyo? Si Bungo ang naiisip ko, mga boss. No? Mixed emotion siguro yung tao. Bakit? Hindi alam kung ano eh. No? Hindi alam kung ano ang magiging feelings, no? Kasi sabi ni Code sa YT, kala ko ba walang pamasahe, Boss Mark? Ewan ko diyan sa mga yan. Si Bungo nasa pasok sa ano eh, pasok sa top 12 eh. Di ba? Ang problema, pag biglang pumasok din yung ICC, eh lagot. Sayang. Sayang. Yung pinagpaguran na pagkandidato ni Bungo. Ay, Mitch, pengi naman. Kanina may sinabi ko dito. Humihingi ako ng batas na naipasa ni Bungo. Pengi. Pakisulat naman dyan. Bungo tsaka Bato de la Rosa. Comment naman dyan. Sige na. Ano? Ay, nako. So ngayon, ano pakiramdam ng Bungo? Mananalo nga ako. Dadamputin naman ako ng ICC. Alam niyo ho, mga kababayan, yung pagpapatawag sa kanila sa Senado, ano na nila yun eh. Kumbaga, pabor na sa kanila yun eh. Bakit ho? Kasi maipapaliwanag nila sa sambayan ng Pilipino, maririnig ng sambayan ng Pilipino yung dahilan nila, no? At yung mga ano nila, yung mga reason nila. Kaso hindi nila pinuntahan yung Kongreso para dito. At least matutulungan sana sila ng mamamayang Pilipino kung narinig natin yung kanilang mga yung kanilang mga sasabihin doon. Kaso siguro natatakot din ho, mga kababayan, na umattend sa Kongreso, baka pagkabuka pa lang ng bibig ni Bongo, wala pong reward system, no? Biglang kung sino man na congressman, walang reward system o eto, panoorin mo yung video mo habang sinasabi mo yung reward system noong 2019. Yun din ho ang iniisip ko, mga kababayan, na natatakot silang umattend doon kasi alam nila mapapahiya sila. Ano po? Mapapahiya sila. Ayan, kaya yan, ayan. Yung mga DDS na sinasabi, nasa na yung ICC ninyo? Paulit-ulit silang ganun nasa na yung ICC ninyo? Pero putek, pag may lumalabas na balita tungkol sa ICC, mga nagwawala, mga nag-iiyakan, sinasabi, sige, subukan nyo. No? Damputin si dating Pangulong Duterte, damputin yung tatay namin. Magkakaalaman tayo. Ganyan daw. Pero wag ka. Pag nag-iimbita ang dating Pangulong Duterte, wala. Pinapaasa nila. Sila mismo hindi pumupunta. Doon sa mga rally nila, wala naman pumupunta mga DDS. Biruin mo, napagod, napaos, no? Nagpuyat yung dating Pangulo para sabihin lang na, isog ka ba? Isog ka ba? Wala naman. Isog ka ba? Punta ka sa rally namin. Wala hong umattend. 32. Mas marami yung vloggers. Kasi may inaasahan na mga palipad doon sa mga manonood sa kanila. Kaya ang tawag sa inyo, mga DDS, kinukupal nyo ang dating Pangulong Duterte. Sasabihin nyo, pupunta-punta kayo tapos hindi naman kayo pumupunta. Pinapaasa nyo. Ano tawag doon? Kinukupal nyo ang dating Pangulong Duterte. Huwag ganun. Tandaanan yan. Pag sinabi nyo pupunta kayo, puntahan ninyo. Wala, puro kayo paasa. Puro nandyan kayo. No? Puro nandyan kayo. Ang sasabihin ninyo Duterte kami, Duterte kami. Tapos mas madami pa kayong nanonood na mga DDS.
dito sa channel ni Mark Ramos. Baka magtampo sa atin ang dating pangulo niyan. Sabihin langya kayo, sabi niyo pupunta kayo, pero ano ginagawa niyo? Nandun kayo nakasupport kay Mark Ramos. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, madami KOJC sa Hong Kong. First time in history in the Philippines daw. Ano yung first time? Sabi ni Pido Dido, naghakot na ng KOJC, di pa rin napuno ang basketball court. Kakahiya. Pero mo senatorials, yung mga tinatakbo. Nakita nyo naman yung alyansa. Nakita nyo naman po yung campaign rally din ng mga kakamping. Yung kakamping, wala, no doubt naman po yan. Yung 15 milyones na yan, matibay ho yan. Naniniwala ako, matibay ho yun. Walang bumabaklas doon, except kay Guanzon na mukhang nagpaka-DDS na. No? Tingnan nyo yung campaign rally ng mga kakamping. Ang dami. Yung alyansa, puno. Tapos sila, basketball court, kakalahati pa. Diyos ko naman yan. No.